Ganap na po ang alas 4:50, magandang umaga. Ngayon po'y araw ng Miyerkules, 4 ng Enero 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jules Riao. At ako naman si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Dalawang Russian Navy vessels nasa bansa ngayon para sa ilang araw na goodwill visit. Department of Budget and Management tiniyak na walang pork barrel sa 2017 national budget at sa mga susunod pang budget sa ilalim ng Duterte administration. Pagbibigay ng bakuna kontra dengue sa mga paaralan hindi kabilang sa ipinahihinto ng Food and Drug Administration ayon sa Health Department. Rodrigo Duterte itinanghal na Person of the Year 2016 ng isang prestihiyosong magazine na Hong Kong News Weekly. At 5 pamilya na nangangalakal ng basura sa Mandaluyong pinagkalooban ng gift packs at food packs ng UNTV at Members Church of God International. Nakahanda ang Russia na tumulong sa Pilipinas sa paglaban sa international terrorism at piracy. Ito ang inihayag ni Rear Admiral Edward Mikhailov, ang pinuno ng Russian Navy Pacific Fleet na dumaong kahapon sa South Harbor, Manila para sa ilang araw na goodwill visit. Dagdag pa ni Rear Admiral Mikhailov, hindi nila pakikialaman ng Pilipinas sa mga gagawin nitong hakbang pagdating sa military relations nito sa Estados Unidos o sa Russian Navy. Una nang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagnanais na palakasin ang relasyon ng Pilipinas at Russia at ang posibilidad na pagbili rito ng mga armas kasunod ng pagkakaroon ng lamat ng ugnayan ng bansa at Estados Unidos. Samantala, mananatili sa Pilipinas ang Russian Navy vessels hanggang sa January 7, araw ng Sabado. Matatanggap na ng mga pulis at sundalo simula ngayong buwan ang ikalawang bahagi ng pangakong dagdag sweldo sa kanila ayon sa Budget Department. Narito ang hatong na balita ni Aga Kaakbay. Tiniyak ni Budget Secretary Benjamin Diokno na maibibigay na ang ikalawang bahagi ng salary increase para sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Ang naturang increase ay bahagi ng 4th Tranche Salary Adjustment Program na may layong doblihin ang take-home pay ng mga uniformed personnel pagsapit ng January 2018. We would be able to comply with the desire of the President to double their take-home pay by January of 2018. Kinakailangang maipasa ang isang batas bago tuluyang maipatupad ang pagtataas ng sahod ng mga military at police personnel. Sa ngayon, umiiral ang batas na kung tumaas ang basic pay ng mga active military personnel, dapat ding tumaas ang pensyon at benepisyo ng mga retired military personnel. Kaya hinati muna sa 4 na tranche ang pagtataas ng mga benepisyo tulad ng hazard o combat pay para sa mga ito. The bill seeking salary adjustment requires congressional approval, and we're ready. I have actually submitted to the Office of the President a copy of the bill, and this would only require joint resolution from both the Senate and the House. Samantala, malaki namang tulong para sa mga tauhan ng pulisya at militar ang dagdag na sahod na ito. So, if it happens this year, thank you very much. Malaking tulong sa mapalaki yung take-home pay ng ating pulis. But at the end of the day, we are here at as member of the Philippine National Police to provide service. Uunahin ho namin yung serbisyo, pagiging professional. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, Malacanang. Naniniwala ang Department of Budget and Management na hindi na dapat problemahin ng pamahalaan ang isyu kung papaano mapananatiling matatag ang pondo ng Social Security System. Ito ay sa gitna ng napipintong pension hike sa mga retiradong miyembro nito. Narito ang hatong na balita ni Ros Salicos. Dapat manggaling mismo sa pondo ng Social Security System ang dagdag pensyon sa mga retiradong miyembro ng ahensya. Ayon kay Budget Secretary Benjamin Diokno, hindi na dapat ito ipaako o isubsidize ng pamahalaan dahil ang SSS Board of Trustees na anya ang dapat na humahanap ng paraan kung papaano ito matutugunan. I don't think it is fair to say use the taxpayers' money
to subsidize the benefits of the pension members, the SSS members, right? So if there's any solution, I think they should find it within the system. Isa naman sa rekomendasyon ng DBM upang mapanatiling matatag ang pondo ng SSS sa gitna ng napipintong pension hike ay taasan ang kontribusyon ng mga miyembro. Dapat din anyang gawing epektibo ang SSS sa pangungulekta nito sa mga miyembro at korporasyon na hindi nagbabayad ng wasto. What we're recommending is maybe do it after the tax reform, which means because of the tax reform, you got more money in your pockets. And therefore, you are now in a position to contribute a small amounts for the pension of those who are already receiving pension. So that's our solution. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Nilinaw ng Department of Health na hindi kasama sa ipinahihinto ng Food and Drug Administration ang pagbibigay ng dengue vaccine sa mga paaralan. Narito ang hatong na balita ni Aiko Miguel. Hindi kasama sa ipinahihinto ng Food and Drug Administration ang paggamit ng Dengvaxia para sa dengue vaccination ng mga bata sa paaralan. Katunayan, ayon kay DOH Spokesperson Assistant Secretary Eric Tayag, tuloy-tuloy ang school-based immunization program ng DOH kontra dengue. Yung vaccine, ongoing second dose namin. Anya, ang inisyo ng FDA sa manufacturer ng Dengvaxia ay paglabag sa Administrative Order No. 65, Series of 1989 o ang prohibiting advertisement in any form of prescription or ethical drug. Ngunit hindi ito dahil sa kalidad ng dengue vaccine. Yung procedure, hindi nila sinunod kung ano yung procedure yun, na baka hindi sila nagpaalam. Sa isang statement, nilinaw naman ng manufacturer na ang Dengvaxia ay aprobado ng WHO. Sa pagpapalabas ng ads, ang FDA mismo ang magsasabi kung wala ngang nalalabag na anumang batas o alituntunin ng isang manufacturer. We leave it sa FDA, yung sa sanctions, kasi ang sinasabi lang ng FDA, dapat wala na silang ma-monitor ng mga ads because they already made a decision. Hinihintay pa rin ng FDA ang pagtugon ng kabilang kampo upang patunayan na wala silang nalabag na batas. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Department of Health. Umabot na sa 581 ang bilang ng mga nabibiktima ng paputok batay sa monitoring ng Department of Health. 578 sa mga ito ay nasugatan sa paggamit ng paputok, habang 3 naman ang kaso ng ingestion o nakalulon ng pulbura. 186 sa mga nasugatan ay gumamit ng ipinagbabawal na piccolo, habang 78 naman ang nagtamo ng eye injuries. 467 sa mga nabibiktima ng paputok ay mga lalaki at 322 sa mga ito ay mga bata. Ayon po sa DOH, mas mababa pa rin ng 34% ang bilang ng mga nabiktima ng paputok ngayon kumpara sa naitalang 904 cases sa kaparehong petsa noong 2016. Itinuturong na tagumpay ng Philippine National Police ang kanilang kampanya laban sa indiscriminate firing sa hanay ng mga pulis dahil sa mababang bilang ng mga nagpaputok ng baril kasabay ng pagpapalit ng taon. Narito ang hataw na balita ni Lea Ilagan. Labis na ikinatuwa ng pamunuan ng Philippine National Police ang mababang bilang ng mga pulis na nagpaputok ng baril sa pagpapalit ng taon. Base sa datos ng PNP, mula sa naitalang 12 pulis noong 2014, 2 noong 2015 at 2016 ay isa na lamang ang naitala ngayong pagpasok ng 2017. Ayon kay PNP spokesperson, Police Senior Superintendent Junardo Carlos, resulta marahil ito ng ibinigay nilang tiwala sa mga pulis. They're showing we're disciplined. We don't need to be reminded by taping the muzzle of the firearms. Kung meron mang diyang magbabiolate, that one person does not represent the 170,000 PNP. Gayunman, sinabi ni Carlos na may 4 pang tauhan ng PNP na hinihintay nilang magpaliwanag matapos na isumbong na nagpaputok ng baril. Sakaling mabigo ang mga ito na mag-report sa loob ng 10 araw, ay ituturing na silang awol sa serbisyo. Let's look at the result dun sa 4 na kailangan
mag-explain at makita natin na kung talaga ho sila yung involved doon o hindi. Sinabi ni Carlos na ang pagbaba ng bilang ng indiscriminate firing ay bunsod na rin ng full force deployment ng mga pulis sa 12-hour period mula 5 p.m. ng December 31 hanggang 5 a.m. ng January 1 base sa utos ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Krame. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na sumuko na ang pinaghahanap na si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino. Ayon kay AFP Public Affairs Chief Marine Colonel Edgar Arevalo, kahapon ng tanghali sumuko si Marcelino kasama ng kanyang kapatid sa Provost Marshal General ng AFP. Agad isinailalim sa fingerprinting, mugshots at physical examination si Marcelino na ngayon ay pansamantalang nakadetine sa Custodial Center ng AFP. Plano rin ng AFP na hilingin sa korte ang kustudiya kay Marcelino at handa rin silang magbigay ng legal assistance para dito. Si Marcelino ay nahaharap sa kaso kaugnay ng isinagawang drug operation sa Maynila noong 2016. Ipinagpaliban muna ng Department of Justice sa Biyernes ang nakatakda ng preliminary investigation sa 6 na suspect na naaresto sa isinagawang drug raid sa San Juan City noong December 23, 2016. Narito ang hatong na balita ni Leslie Longbowen. Humarap kahapon sa Assistant State Prosecutor ng Department of Justice ang 3 Chinese nationals at 3 Pinoy na pawang mga drug suspect. Naaresto sila ng National Bureau of Investigation sa isinagawang raid sa San Juan City kung saan mahigit 1,000 kilo ng hinihinalang shabu ang nasamsam. Uumpisahan na sana ang preliminary investigation sa mga ito, subalit nabigo ang 3 Chinese nationals na magsumite ng kanilang counter affidavit. Ayon sa Assistant State Prosecutor ng DOJ, tinanggihan ng 3 Chinese national ang ibinigay sa kanila na abogado mula sa Public Attorney's Office dahil nais ng mga ito na kumuha ng private lawyers. Dahil dito ipinagpaliban ng DOJ sa Biyernes ang preliminary investigation at inatasan ng 3 na magsumite ng kanilang counter affidavit bago sumapit o sa mismong araw ng hearing. In the interest of justice, the reception of the counter affidavit for the Chinese respondents is reset to Friday, January 6, 10 a.m. The case shall be submitted for resolution with or without the counter affidavits of the Chinese respondents. Everyone is notified. Nakapagpasa naman ng counter affidavit ang 3 Pilipinong suspect na kinabibilangan ng isang menor de edad. December 23, 2016 nang i-raid ng mga tauhan ng NBI ang inuupahang bahay ng mga suspect sa barangay Little Baguio, San Juan City. Dito nakumpiska ang 100 piraso ng traveling bag na naglalaman ng tig sa 10 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 3 bilyong piso at 2 sasakyan. Ang mga suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 dahil sa umano'y paggawa at pagbebenta ng iligal na droga. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Narito naman ang mga balita sa labas ng bansa na ihahatid sa atin ni Monica Veralio. Good morning, Monica. Thank you, Rina. Here are the news from different parts of the globe. Turkish police arrest 2 foreign nationals at Istanbul's main Ataturk airport in connection with a gun attack that killed 39 people at a nightclub on Sunday. No further details are immediately available. Islamic State claimed responsibility for the attack, and the assailant remains at large. NATO member Turkey is part of the US-led coalition against Islamic State. The jihadist group has been blamed for at least half a dozen attacks on civilian targets in Turkey over the past 18 months. But other than assassinations, this is the first time it has directly claimed any of them. China has announced it will be cracking down on commercial activities involving the trade and production of ivory. It aims to shut down the trade by the end of 2017. The State Forestry Administration says there are currently 34 production companies and 43 trade booths legally registered in China. The ivory ban is being described as a major step in China's commitment to the international community in protecting wildlife. Ivory carving has over 4,000 years history in China. It first became popular after the 14th century. New York police search for 3 men they say made off with $6 million worth of diamonds from a jewelry wholesaler on New Year's Eve. 3 men broke into a building on Manhattan's
36th Street on Saturday. Police asked for assistance in identifying the suspects shown on the surveillance video they released. The break-in at the Greg Ruth Jewelry Company occurred a few blocks from where hundreds of thousands of people, protected by thousands of officers, gathered in Times Square to mark the start of 2017. And those are the news from around the world this morning. Back to you, Rina. Thank you, Monica. Midweek untahan po tayo sa Radio La Verdad 1350 with Attorney G. Beta Jocas. Good morning. Good morning. Papakilala ko sa inyo yung host natin na si Mr. Ginamos. Ginamos. Hindi nga namin natikman eh. Ay, yung alam mo, Umabot sa amin. hindi pwede yun sa mga bagong kasal. Bakit, Jocas? Tataba ka daw masyado. Tataba ka masyado. Hindi bale, pero si Tita Rina kailangan medyo mag-fill out ng konti, di ba? So, Kailangan ko yan. Sabi ko kay Tita Bet, hatian mo kaya. Ayoko, ang sarap ayaw naman rin. Bigyan kita isang kutsara. Okay na yun. Ang sarap. Sige, maraming salamat. At narito na mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Department of Budget and Management tiniyak na walang pork barrel sa 2017 national budget at sa mga susunod pang budget sa ilalim ng Duterte administration. Substitute FOI Bill posibleng maipasa na sa Kongreso sa kalagitnaan ng 2017. Mahigit 100 matatanda at may sakit na mga bilanggo muling irerekomenda ng Department of Justice sa Pangulo na mabigyan ng pardon. Pag-asa, pinag-aaralan kung gagamitin pa ang mga pangalan ng mga bagyong nagdulot ng malaking pinsala sa bansa noong 2016. At 5 pamilya na nangangalakal ng basura sa Mandaluyong, pinagkalooban ng gift tax at food tax ng UNTV at Members Church of God International. Tiniyak ng Budget Department na walang pork barrels sa 2017 national budget at sa mga susunod pang budget sa ilalim ng Duterte administration. Narito ang hatol na balita ni Rosalie Cos. So as I said, this budget and future budgets will be compliant with the 2 Supreme Court decisions. Okay, that's why I have also filed a budget reform bill so that after us, maybe the next president or next presidents will try to honor the Supreme Court decision. Okay? Ito ang garantiya ni Budget Secretary Benjamin Jocno nang tanungin kung may pork barrel fund pa rin bang umiiral sa 2017 national budget ng Duterte administration. Nauna nang ideklara ng Korte Suprema na hindi naaayon sa batas ang pork barrel maging ang Disbursement Acceleration Program. Matatandaang noong Disyembre ay tumutol sina Senator Panfilo Lacson at Sherwin Gatchalian na maratipikahan ang panukalang budget ng bansa ngayong taon dahil mayroon pa umanong pork barrel dito. Ipinaliwanag naman ni Secretary Jocno kung para saan ang unprogrammed funds sa national budget. Unprogrammed funds are there to cover some eventuality. Like for example, if you have a loan which is almost complete but it's not in yet, then you can put some appropriations there. And you can use only the unprogrammed fund, which is in the nature of a standby allocation, if you have more money than what you originally anticipated. Okay? Samantala, binigyang diin naman ni Jocno na bahagi ng pondo ng pamahalaan ang pagpapalawig ng paggastos para sa mga karagdagang infrastruktura sa bansa. Seryoso rin ang administrasyong panatilihing 7% ang growth rate ng ekonomiya ngayong taon. Upang maging posible ito, kabilang sa dapat magawa ng pamahalaan ang pagpapanatili ng seguridad at kapayapaan sa bansa, pag-i-invest sa human resources, pagpapadali ng proseso para sa mga mamumuhunan at pagkakaroon ng competitive tax system ng pamahalaan. So if we manage to grow at 7%, we become the fastest growing country in the fastest growing region in the world. And that's an honor, right? And that would be an accomplishment. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Naayon
sa procurement laws ang public bidding sa technical at conference equipment para sa 2017 ASEAN meeting sa Pilipinas ayon sa Department of Budget and Management. Ginawa ng kagawaran ng pahayag matapos na magreklamo ang isa sa mga kumpanyang nais magbid dito. Narito ang hatong na balita ni Mirasol Abogadil. Isa sa mga pinakamalaking event sa taong ito para sa pamahalaan ang chairmanship ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit. Nasa 15 billion pesos ang aprobadong total budget para sa kabuoang event at 2.8 billion pesos dito partikular ay sa mga equipment na gagamitin sa hosting ng 27 ASEAN meetings. Tiniyak naman ni Budget Secretary Benjamin Jokno na walang irregularidad sa nanalong bidder na Stagecraft International kung saan rerenta ang pamahalaan ng mga equipment sa pag-host ng event sa September 8, 2016. It's being typed right now. You know, ASEAN is this year, so we have to act with dispatch, right? And there's a part of the project which is part of the 15 billion allocation for that has been bidded out, but we complied with all these steps. Okay, now only one bidder submitted a bid. This is the same bidder who won the right to provide a service in the 2015 APEC. Ginawa ang pahayag matapos magreklamo ang kumpanyang Aeon na pumalya umanong magsumite ng bid para sa naturang public bidding. Now, Aeon did not even submit a bid. So I'm surprised that he's now complaining. And he cannot really comply with, because the kind of services that he is providing is very limited. The total budget for that service that was bid out was 2.9 billion. 2.9 billion. You know how much the winning bidder bid? 1 billion. Ayaw pa ba natin yun? 2.9 nga yung estimate ni Ambassador Paynor. Ito nagbid siya ng 1 billion. And the same bid that he submitted 2 years ago because of the APEC. So talagang hindi ko maintindihan bakit why the press gave him this. Samantala sa kabila ng issue, sinabi ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na inaasahan nilang magiging maayos ang Philippine chairmanship sa ASEAN 2017. What can we expect in the Philippine hosting? Well, we don't have specifics, if that's what you're asking. But we can always count on, the Philippines has always come up with something extraordinarily creative and amazing. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Posibleng maisabatas na sa kalagitnaan ng 2017 ang matagal nang nakabinbing Freedom of Information Bill kapag natuloy ang deliberasyon nito sa plenaryo sa Kongreso sa susunod na buwan. Narito ang hatong na balita ni Nel Maribuhok. 33 panukala ang nakapaloob sa Freedom of Information Substitute Bill na mababang kapulungan ng Kongreso. Ang kontrobersyal na panukalang batas ay isinasapinal na ng Technical Working Group para maipresenta na sa House Committee on Rules at agad na matalakay sa plenaryo sa Pebrero o Marso. Ayon sa Vice Chairperson ng House Committee on Public Information at Yakap Party List Representative Ben Hur Lopez, iniaayon nila ang FOI Substitute Bill sa Executive Order No. 2 na inilabas ng Malacanang. Para wala na masyadong hindi na magtatagal, halos kaparallel ng kung ano ang FOI ng say Senate, and then yun din yung mandate ng sa presidente. So mas mapapabilis. Any na lang na pagbabago na ganyan na nakita natin na uy mali, uy tama, uy ganyan, we can do it on the next na lang. May nakapaloob na 8 exemption sa bersyon ng FOI na isinusulong sa lower house. Kabilang dito ay kung may banta sa national security, kung may magiging banta sa foreign o diplomatic relations, ang mga payo sa ehekutibo na maaaring makaapekto sa desisyon ng Pangulo ng Bansa, kung malalabag ang karapatan ng isang tao sa isang patas ng paglilitis, personal na impormasyon na maaaring makaapekto sa privacy ng isang tao, mga executive session sa Kongreso, trade secrets at mga confidential source. Ang mga probisyon na ito ay masusi pa rin pinag-aaralan ng komite kung maaari pang mabago. The availability ng data na pwedeng ilagay on the net, and then pag nilagay natin for example sa internet yung ganitong data, how safe are we?
Ayon sa Vice Chairperson ng komite, posibleng maging ganap na batas ang FOI bill sa kalagitnaan ng taong 2017. Even the President said na nauna na ako sa inyo, meron na akong draft even before nag-start ang Congress. With that, talagang kinoconsider siya ng Congress as urgent. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Muling irerekomenda ng Department of Justice kay Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbibigay ng pardon sa 134 na matatandang bilanggo. Narito ang hataw na balita ni Grace Cassie. Masayang ibinalita ni Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre na ngayong taon ay maaari nang makalaya ang 130 bilanggong matatanda at may sakit sa New Bilibid Prison at Correctional Institution for Women. Muling isinumite ng kalihim kay Pangulong Duterte ang pangalan ng mga bilanggong nasa mahigit 70 anyos at nakulong na ng mahigit 40 taon. 2 dito ang bibigyan ng absolute pardon, 18 ang conditional pardon without parole, 14 ang conditional pardon with parole at 100 ang bibigyan ng commutation of sentence. Itong commutation of sentence, they will be released when they've reached serving the commuted sentence. Kaya yung iba dito ay maaaring January, February, March, April. But ang total nila is 127. Ayon sa kalihim, ngayon lamang magbibigay ng executive clemency ang pamahalaan kumpara sa nagdaang administrasyon. They only approved one commutation, and when it was released, the commutation, 2 weeks nang patay yung taong i-release. Tiniyak naman ni Aguirre na walang high-profile inmate sa mga bibigyan ng parol. Nitong nakaraang Nobyembre, una nang binigyan ni Pangulong Duterte ng absolute pardon ng aktor na si Robin Padilla matapos makulong dahil sa illegal possession of firearms noong 1994. Grace Cassie, UNTV News and Rescue, Department of Justice. Nakatakdang ilunsad sa Lunes, Enero 9 ang bagong kampanya ng Hukbong Sandatahang Lakas ng Pilipinas na ipapalit sa Oplan Bayanihan. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Marine Colonel Edgar Arevalo, nakapaloob dito ang detalye ng campaign plan ng AFP laban sa terorismo. Ang bagong kampanya ng AFP ay alinsunod rin sa patuloy na usapang pangkapayapaan sa communist rebel at refleksyon ng direktiba ni Pangulong Duterte sa militar na suportahan ang peace talks. Nais nang rebisahin ng Land Transportation Franchising Regulatory Board ang regulasyon sa pagpapataw ng pamasahe sa Transport Network Service Provider upang maiwasan ang pananamantala ng mga pasaherong sumasakay dito. Narito ang hataw na balita ni Joan Nano. Sa ilalim ng Department Order 2015 Series 11 ng Transportation Department, ang mga transport network company gaya ng Uber, Grab at UHAP ang may kapangyarihan na mag-regulate ng ipinapataw na pamasahe sa mga pasaherong sumasakay dito. Kamakailan ilang reklamo hinggil sa labis na paniningil ng pamasahe sa mga pasahero ng TNVS ang natatanggap ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Paliwanag ng TNVS, ito ay dahil sa ipinatutupad na price surge na kadalasang dumidepende sa lokasyon ng mga pasahero. Kung si pasahero po ay nanggaling po sa Makati at wala pong sasakyan sa within Makati at manggagaling ang sasakyan sa bandang Mandaluyong, nagkakaroon po tayo ng price surge. And kasi po, manggagaling pa po ang sasakyan natin from Mandaluyong pa po, ma'am. Sa traffic din po, isa rin po sa mga kino-consider po yan ng system. Dahil dito, nais ng LTFRB na rebisahin ang naturang department order upang maprotektahan ang mga pasaherong sumasakay dito. And we have to do this to set the record straight, to put things in order, and to put some regulation on the TNCs and TNVS, because right now it's all their game, not to the terms of LTFRB. Samantala, nilinaw naman ang samahan ng mga driver ng TNVS na Philippine Transport Network Organization na walang katotohanan ang umano'y bantang tigil pasada na ikinakasa ng mga ito upang tutulan ang pagbibigay ng limitasyon sa surge pricing. Sa halip na tigil pasada, isang malaking pagpupulong na lang ang itatakda ng grupo sa Biyernes upang talakayin ang mga hinaing at problema ng mga driver ng TNVS na nais nilang idulog sa LTFRB at sa mga transport network company. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City.
Pinag-aaralan na ngayon ng Pag-asa kung dapat nang alisin sa mga listahan ng pangalan ng bagyo ang mga nagdulot ng malaking pinsala sa bansa nitong 2016. Narito ang hatol na balita ni Ray Pelayo. Bilyong-bilyong piso ang halaga ng iniwang pinsala ng malalakas na bagyong dumaan sa bansa sa nakalipas na taon. Ilan sa mga ito ay si Typhoon Ferdy na umabot sa mahigit 3.61 billion pesos ang pinsala. Halos 4 na bilyon naman kay Karen, si Lawi na mahigit din sa 3.7 billion at si Nina na mahigit sa 5 billion pesos ang iniwang pinsala. Ayon sa Pag-asa, nasa proseso na sila ng decommissioning o pag-aalis sa mga pangalan ng bagyo na nagdulot ng malaking pinsala, subalit ikukonsidera pa nila ang bilang ng casualty o mga namatay. May 4 na set ng pangalan ng bagyo ang Pag-asa, kaya't sa ikalimang taon ay inuulit na gamitin ang unang set. Dinidekomisyon ang pangalan ng isang bagyong nag-iwan ng malaking pinsala upang hindi malito ang publiko o akalaing bumalik ang isang bagyong minsang nanalasa sa bansa. So kailangan po at least naka-damage po siya sa infrastructure na totaling about 1 billion at meron pong certain number of person yung at least yung naapektuhan or namatay. Nagkakaroon din ng decadal variability ang mga bagyo. Ito ay ang pagdaan ng bagyo sa isang lugar sa pagitan ng hindi nalalayong mga taon gaya ng isang dekada. Halimbawa ay ang pagdaan ng bagyong Nina sa Bicol nito lamang 2016. Taong 2006 nang manalasa rin sa lugar ang bagyong Riming at noong 1995 naman ay ang bagyong Orion. Ayon sa Pag-asa, normal naman ang ganitong klima. Example sa may Bicol area. So recently napapansin nila hindi sila masyadong tinatamaan ng bagyo. But then bumabalik siya na naman yung palagi dadaanan ng mga bagyo. Samantala, napansin ng Pag-asa ang pagtaas ng minimum na temperatura sa gabi na aabot na sa 0.9 degrees Celsius base sa 66 na taong record. Isang posibleng dahilan ay ang polusyon lalo na sa Metro Manila. Although nakikita natin base sa mga data, sa mga observation, pero dun sa ating nararamdaman, hindi masyado kasi during night time, so natulog naman po tayo at saka minsan naka-aircon tayo. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Dalawang lalaking umano'y naaktuhang nagnanakaw sa Quezon City ang nakaengkwentro ng mga pulis kaninang madaling araw. May hatol na balita si Reynante Ponte live. Reynante, magandang umaga. Yes, Attorney George, magandang umaga. Nakabulagta at wala ng buhay ang dalawang hindi pa nakikilalang lalaki matapos manlaban umano sa mga tauhan ng District Special Operation Unit o DSOU sa Barangay North Fairview sa Quezon City kaninang alauna ng madaling araw. Nilooban umano ng dalawang sospek ang car wash station at water refilling station sa Bristol Street kung saan naaktuhan ng mga trabahador na ninanakawan sila. Agad silang tumawag sa may-ari at sinumbong nila agad ito sa mga pulis. Tiempo naman na nagpapatrolya ang DSOU at nirespondihan ang lugar. Nang dumating ang mga responding pulis, dito na nanalaban ang mga sospek at natagpuan sa tabi ng mga bangkay ang mga ninakaw na mga appliances, kabilang ang isang speaker, TV, amplifier at isang cash box na may lamang pera na nagkakahalaga sa 6 hanggang 7,000 piso. Nakita din, Attorney George, ang isang tricycle na ginagamit sa pang-deliver ng tubig na tangkading tangayin ng mga sospek kung saan natagpuan ang mga ninakaw na gamit at bolt cutter. Tangkadin sanang tangayin ng mga sospek ang flat screen TV, ngunit nakalak ang pinaglagyan nito sa dingding. Ayon sa may-ari ng business na si Jong Mungkal, December 25 pa lang ay napansin nilang may mga lalaking umaaligid sa kanilang lugar. Agad na siyang kinutuban at sinabi sa mga kakilalang pulis na magronda sa kanilang lugar. Na-recover sa mga sospek ang ilang sachet ng suspected shabu. At sa ngayon nga, Attorney George, ay inaalam na ng mga otoridad ang pagkakakinlanlan ng mga sospek at kung kabilang ito sa grupo ng akyat bahay. Mula sa Quezon City, balik sa iyo, Attorney G. Maraming salamat, Reynante Ponte, live mula sa Quezon City. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito si Rina Villamor Camera. Rina, go ahead. Yes, Angel, thank you. Here are the latest news from different parts of the world.
China's National Observatory on Tuesday issued a red alert for fog in a number of northern and eastern regions. This is the first ever national red alert for fog. The National Meteorological Center says thick fog in parts of the Beijing-Tianjin-Hebei region, as well as provinces of Henan, Shandong, Anhui, and Jiangsu, will reduce visibility to less than 500 meters from Tuesday to Wednesday. The center also renewed an orange alert for smog in the same period in northern, eastern, and central China. Red is the most serious level in China's color-coded warning system for severe weather, and orange is the second most serious level. Britain's European Union envoy abruptly resigned on Tuesday, just months before Prime Minister Theresa May starts formal Brexit negotiations. Britain's permanent representative to the EU, Ivan Rogers, has not explained reasons for resigning. The resignation is the second by a senior British EU official in the wake of the referendum. Jonathan Hill quit as Britain's European Commissioner in June. May has said she will trigger formal Brexit talks by the end of March. Meanwhile, despite a number of terror attacks that happened during big public events in different countries, no security threat has prevented the Los Angeles Annual Rose Parade from pushing through. Christy Rosacilla has the news. The 128th Tournament of Roses Parade thrilled spectators on Monday who gathered along the route to see the splendor of the elaborate floats. The parade's theme this year is Echoes of Success, which featured 40 elaborate floats, marching bands, and equestrian units. The celebration is a festival of flowers, music, and sports, requires 935 volunteers and 80 hours of work, according to organizers. The day's events are highlighted by the granddaddy of college football bowls, the Rose Bowl, where the University of Southern California Trojans will take on the Pennsylvania State University Nittany Lions. The Polynesian catamaran produced by the group Donate Life celebrated the gift of life through organ donation. Their float featured 60 flower portraits of organ donors, as well as 24 transplant recipients riding the float. A float from the city of Los Angeles celebrated its bid to host the 2024 Olympics. It was packed with real-life Olympians, including Nadia Comaneci, Bart Conner, and April Ross. Parade rules mandate that all surfaces of the float framework must be covered in natural materials such as flowers, plants, seeds, vegetables, nuts, or bark. There was heightened security for this year's parade with sturdier barricades, bomb-sniffing dogs, and more checkpoints to protect the hundreds of thousands of people expected to crowd the streets of Pasadena. Ladies and gentlemen, the Festival of Roses is America's way of greeting the world on the first day of each year, and a salute to the community, spirit, and love of pageantry that have thrived in Pasadena for more than 100 years. Christy Rosacilla, UNTV News and Rescue, Pasadena, California. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angel. Thank you, Rina. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Joint Maritime Drill kasama ang Philippine Navy na maisagawa ng Russia. Russian Navy nakahandang tumulong sa Pilipinas sa paglaban sa terorismo at piracy. Pangulong Rodrigo Duterte itinanghal na Person of the Year 2016 ng prestihiyosong magazine na Hong Kong News Weekly. Gang leader sa prison complex sa Amazonas State ililipat ng bilangguan matapos ang pinakamalaking prison riot sa Brazil. At 5 pamilya na nangangalakal ng basura sa Mandaluyong City pinagkalooban ng gift packs at food packs ng UNTV at Members Church of God International. Sa detalye po ng mga balita, nakahanda ang Russia na tumulong sa Pilipinas sa paglaban sa international terrorism at piracy. Ito ang inihayag ng pinuno ng Russian Navy Pacific Fleet
na dumaong kahapon sa South Harbor, Manila para sa ilang araw na goodwill visit. Narito ang hatod na balita ni Mirasol Abugadil. Dumating na sa bansa ang dalawang Russian Navy vessels para sa 5 araw na goodwill visit sa pangunguna ni Rear Admiral Edward Mikhailov, ang Deputy Commander ng Flotilla of Russian Navy Pacific Fleet. Ang anti-submarine vessel na Admiral Teributs at ang sea tanker Boris Botoma ay dumaong kahapon sa Pier 15, South Harbor, Manila. Sa pagbisita ng Russian Navy, ipinamalas ng mga ito ang anti-terrorism capabilities ng naturang warship. В ходе выставок, которые проходят во всем мире. Например, такие выставки проходили. We are ready to demonstrate the equipment of the Russian Navy during our current visit and also at the exhibition all over the world. For example, some of them took place in Jakarta, where Russian arms industry offered weapons and military equipment which could be of interest for the Republic of the Philippines. Positibo naman ang pananaw ng Russia sa pagkakaroon ng maritime drills kasama ang Pilipinas upang labanan ang international terrorism at piracy. Ayon kay Rear Admiral Mikhailov, nakahanda silang lumahok sa joint naval drills sakaling mapagkasunduan na ito ng head of state ng dalawang bansa. We hope that this question will be solved in the nearest future at the highest level, the level of the commanders-in-chief, and we will take part in joint exercises. We as naval officers need that without any doubt. First of all, it means learning from each other. And most importantly, all of it is aimed at protection of interest and sovereignty of our states, especially here in the tense Asia-Pacific region. Dagdag pa ni Rear Admiral Mikhailov, hindi nila pakikialaman ng Pilipinas sa mga gagawin nitong hakbang pagdating sa military relations nito sa Estados Unidos o sa Russian Navy. Gayunpaman, nakahanda silang tumulong sa bansa sa anumang paraan na kakailanganin nito. Una nang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagnanais na palakasin ang relasyon ng Pilipinas at Russia at ang posibilidad ng pagbili rito ng mga armas kasunod ng pagkakaroon ng lamat ng ugnayan ng bansa at Estados Unidos. Noong Desyembre, nagtungo na sa Russia sina Defense Secretary Delfin Lorenzana at Foreign Affairs Secretary Perpecto Yasay upang makipag-usap sa kani-kanilang Russian counterparts kaugnay sa possible cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, mananatili sa Pilipinas ang dalawang Russian Navy vessels hanggang sa January 7, araw ng Sabado. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Itinanghal si Pangulong Rodrigo Duterte bilang Person of the Year 2016 ng Hong Kong News Weekly na Yazoo Zucan ayon sa Malacanang. May hataw na balita si Leslie Lomboen. Muling kinilala ng isang foreign magazine si Pangulong Rodrigo Duterte. Itinanghal ito na 2016 Person of the Year ng prestihiyosong magazine na Hong Kong News Weekly na Yazoo Zucan. Ito ang counterpart sa Chinese-speaking countries ng Time Magazine ng Amerika. Ang pagkilala ay dahil umano sa independent foreign policy ni Pangulong Rodrigo Duterte na pagdistansya sa Estados Unidos at muling pagkakaroon ng mabuting ugnayan sa China. The article also praises Duterte's program of good governance and anti-corruption campaign as a reason for his popularity among the Filipinos. Lumabas ang 6-page cover story sa Pangulo noong January 1, 2017 edition ng magazine. Its circulation is in several major markets, Hong Kong, Taiwan, Singapore, and Malaysia. Noong nakaraang buwan lamang ay una nang nakasama si Pangulong Duterte sa 2016 ranking ng Forbes Most Powerful People. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon sa buong maghapon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Maya paabak, Ray. Maya paabak, June. Maya paabak, Kuya Daniel, sa ating mga kasambahay. Parang medyo uminit yata, Ray. Yes, June, medyo pero actually yung umaga medyo mas mababa yung ating temperature. Pag makapananghali, medyo malinsahang temperatura. Kaninang alas 6 ay nasa 22.5 degrees Celsius tayo, June. Medyo mababa. Oh, so kailangan ba mag-aircon? Medyo naman, pero ngayon hindi ganun, malakas yung amihan natin. Actually, apektado yung area ng Luzon at ng Visayas sa pinaka
forecast ng Pag-asa at dahil dyan yung gale warning naman ay nakataas dito sa may area ng Northern Luzon, may Batanes area and yung eastern section ng Luzon, yung Cagayan Valley, Aurora, yung Quezon, hanggang sa may Bicol region and yung Samar at Leyte area, delikado pa rin na pumalaot yung mga sakyang pangisda at maliit na sakyang pandagat. 4.5 meters ang in-expect ng Pag-asa na mga pag-alon sa lugar na yan. Ay, hanggang saan ba yung naaabot ng hanging amihan? Pati ba yung part ng Eastern Visayas na nasakop niya? Yes, ang concentration is yung Luzon and the Visayas pero mostly yan yung eastern section ng Luzon at ng Visayas kaya yung mga pag-ulan nakakonsentrate din sa mga lugar na ito, John. At yung gale warning ng Pag-asa dyan sa mga lugar na yan. Eh, sige Ray, bigay mo na ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong northeast monsoon o amihan nakaka-apekto nga po sa may area ng Luzon at ng Visayas. Sa forecast po ng Pag-asa, yung area po ng Cagayan Valley at Bicol region, kasama na po ang lalawigan ng Aurora at Quezon, makakaranas po dyan ng mahinang mga pagulan. While yung nalalabing bahagi po ng Luzon kasama ang Metro Manila ay makakaranas naman po ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City ngayong araw, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature, 28 sa Tuguegarao sa Baguio po, 14 to 24. At sa area po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 32 degrees Celsius. Makulimlim din po lagay ng panahon sa may Eastern Visayas, meron pong mahinang mga pagulan at may mga pagampon sa Central Visayas and then yung Panay at Negros Island. Sa Iloilo City hanggang 30 degrees Celsius ang posible pong makita ng maximum temperature today, 31 sa Metro Cebu, gayon din po sa may area ng Tacloban City. Cloudy skies din po sa may area ng Caraga, Davao at Soc-Sargen kung saan makararanas po ng hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. While yung nalabing bahagi po ng Mindanao, may chance din po na magkakaroon ng mabigla ang mga pagulan na tinatawag po natin na thunderstorms. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 30 degrees Celsius ang maximum temperature today. Metro Davao 29 and 33 sa may area po ng Zamboanga City. Samantala, ang atin pong sunrise, 6:22 a.m. atin naman pong sunset, 5:40 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Kung wala naman po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik po sa inyo dyan. Salamat, Ray Pelayo. Naghain na ng criminal complaint sa Caloocan City Prosecutor's Office ang Malabon Police laban sa itinuturong responsable sa pagkakabaril sa 15 anyos sa dalagita sa Malabon. Ayon sa hepe ng Malabon Police, kasong frustrated murder at reckless imprudence resulting in serious physical injuries ang inirekomenda ng mga investigador na isang palaban sa sospek na kinilalang si Renato C. alias Toti. Ipinaliwanag rin ng pulisya na ang balang tumama kay Emeline Villanueva ay para sa watchman ng barangay San Agustin na si Patricio Muñoz na tinangka umanong patayin ng sospek. Sa ngayon ay nasa critical na kondisyon pa rin ang biktima na nakakonfine sa Jose Reyes Memorial Medical Center kung saan ito ay sinugod noong pagpapalit ng taon. Samantala, bumuuna ng parallel probe ang National Bureau of Investigation NBI na mag-iimbestiga rin sa naturang kaso. Samantala, alamin naman natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito mula kay Joan Nano, live. Yes, Joan, kumusta ang lagay ng malansangan? Yes, good morning sa iyo, Monica. Good morning sa lahat ng ating mga kasambahayan. Para nga doon sa ating mga kababayan na babiyahe ngayong umaga para pumasok sa kanilang mga trabaho at eskwelahan, ay muli nating alamin ang sitwasyon ng trapiko sa umagang ito. Sa mga maglalakbay po sa mga oras na ito mula po sa may area ng Muñoz hanggang dito sa may EDSA Quezon Avenue, kung makikita nyo po ay maluwag at tuloy-tuloy pa ang daloy ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Maluwag rin po ang sitwasyon ng traffic na aasahan ng ating mga kababayan dyan sa may area ng Kamuning hanggang sa kayo po ay makarating ng NEPA Q-Mart. Bahagya lamang na magkakaroon ng kaunting pagbagal sa may area ng Aurora Cubao hanggang sa may area ng Pitwason. Subalit pagdating nyo pong muli dyan sa may Cubao Main Avenue ay muli pong luluwag ang daloy ng mga sasakyan. Tuloy-tuloy na po ang light traffic situation dyan sa may area ng Santolan, gayon din sa may White Plains, Connecticut, Ortigas hanggang sa may area ng Shaw Boulevard. Maluwag rin po ang sitwasyon sa may bahagi ng Guadalupe, kaya para po doon sa ating mga kababayan na biyahe po patungo Makati, yung papasok sa kanilang mga trabaho, ay wala pang masyadong magiging problema sa mga oras na ito. Light traffic situation po ang inyong mararanasan hanggang sa kayo po ay makarating ng Buendia, Ayala, gayon din sa may Magallanes.
Samantala, ang northbound naman maluwag rin, liban na lamang po nagkakaroon ng bahagyang pagbagal sa may area ng Taft Avenue, gayon din dyan po sa may Magallanes, sa may Pasay Road, gayon din sa may Ayala at Buendia. Para naman po sa mga papunta ng Quiapo at Manila at kayo po ay daraan sa kahabaan ng Espanya, lalo na po dun sa mga estudyante, maluwag pa po dyan sa may bahagi ng Welcome Rotunda, nagkakaroon lamang po ng bahagyang pagbagal sa daloy ng mga sasakyan. Gayon din po dyan sa may area ng Blumentritt hanggang sa may area ng UST Espanya. Samantala, ang mga sasakyan naman na bumabaybay sa may eastbound area papalabas ng EDSA Quezon Avenue, itong mga papatawid po ng Commonwealth Avenue sa mga pupunta po ng Fairview, Quezon City, maluwag at tuloy-tuloy pa rin po ang daloy ng mga sasakyan sa umaga. Monica, muli nga natin ipinapaalala sa lahat ng ating mga motorista dahil ngayon ay araw ng Miyerkules, bawal sa ating mga lansangan ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 5 at 6 simula ngayong alas 7 ng umaga at tatagal yan hanggang mamayang alas 8 ng gabi. At yan muna ating gabay sa kalsada ngayong umaga. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Joanna. Live na nag-uulat mula sa Quezon City. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Angela Lagusad. Yes, Angel, go ahead. Thank you, Monica. And for news abroad, the Brazilian government will relocate gang leaders to other federal penitentiaries after the country's deadliest prison massacre in decades left at least 56 inmates dead this week. Justice Minister Alexandre de Moraes says authorities would move quickly to identify and transfer the gang bosses out of the jail in the remote jungle state of Amazonas where the riot occurred on Monday. A local drug gang known as North Family, which controls the prison complex in the city of Manaus, attacked inmates from a rival criminal group that encroached on its turf. Amazonas state authorities will also move dozens of inmates from other prisons to an abandoned jail in Manaus to protect them from rival gangs, amid fear that Monday's massacre could lead to retaliation. Thousands of passengers have been delayed when U.S. Customs computers experienced outage at some airports around U.S. Ernie this week. Clarence Shaughnessy has the news. U.S. Customs and Border Protection or CBP's computer problem lasting about 4 hours hit several U.S. airports on Monday, causing long lines and delays at immigration checks as travelers returned from their New Year holiday. A statement from spokeswoman Jennifer Ivanitsky said that the delay hit from about 5 p.m. till 9 p.m. U.S. Eastern Standard Time, and all airports are now back online. Airports in places such as New York, Los Angeles, Miami, Boston, and Atlanta were all affected. At LAX Airport, the travelers said that the passengers on the flight had already been held back on the plane for about 45 minutes before being allowed to disembark. They were delayed once again after entering the airport. It was a terrible once we got here. It was probably about another half hour, but I have global entry. My friends don't have global entry, and we're still waiting on that. So, yeah, it's been probably about an hour and 15 minutes now. I think the machines were broken, the green cards weren't working. It was a mess in there. I don't know. Took forever, hour and a half maybe to get through the whole thing. I'm ready to go home. The cause behind the outage remains unknown, but the agency said in a statement that there was no indication the service disruption was malicious in nature. Clarence Shaughnessy, UNTV News and Rescue, New York, USA. In other news, at least 100 homes destroyed and 400 people forced from their homes as fire tore through Valparaiso, Chile. Chilean Interior Minister Mahmoud Aloy says 19 people had been slightly injured and a total of 500 homes were at risk. Authorities said the blaze was fanned by gusty winds and high temperatures. Poor sanitation was also to blame as the fire fed on trash deposited in small ravines that run throughout Valparaiso. And those are the news abroad. Back to you, Monica. Thank you, Angela. Alamin naman natin ang ibang balita sa iba't ibang panig ng bansa mula sa Davao City. Iadin sa atin ni Victor Cosare ang ating balitang from the... Maayong buntag, Victor. Maayong buntag dun, maayong buntag kang Kuya Daniel. Ani ang detalye sa atong mga balitang from the...
44 ka mga patay nga iro nga gisulod sa freezer ang giembargo sa mga pulis sa usa ka panimalay sa San Pedro, Laguna human magreklamo ang Network for Animals. Samtang hingkaplagang patay na sa Magdalena, Laguna kagahapon ang mag-live-in partner nga may igo sa bala sa ilang lawas. Ani ang report ni Sherwin Kulubong. Sinalakay ng San Pedro Police ang bahay ni Roberto Medina Jr. sa Calle Pogi, Barangay San Roque, San Pedro, Laguna kahapon matapos itong isumbong ng pinuno ng Network for Animals na si Melchor Alipio na may mga asong nakatape ang nguso na nakalagay sa kulungan sa labas ng bahay ni Medina. Pagdating sa lugar, 5 aso ang nadatnan ng mga operatiba na nasa loob ng kulungan. Ngunit sa loob ng 3 freezer sa bahay ng suspect, 44 na patay na aso naman ang kanilang natagpuan. Nabutan namin yung 5 aso na nakalagay dun sa cage niya, nakabusal nga. Nakakita pa namin yung mga patay na aso nakalagay dun sa loob ng freezer. Sa bahay ni Roberto Medina Jr. alias Carson. Pero pagdating namin dun sa area, wala na siya ron, nakatakas na. Ililibing umano ang mga aso habang na-turn over na sa Philippine Society for the Prevention of Cruelty to Animals ang mga buhay na aso. Samantala, natagpo ang patay ang mag-live-in partner sa Barangay Alipit, Magdalena, Laguna na may tama ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kinilala ang mga biktima na sina Conrado Esteban, 41 anyos at si Miriam Ocampo, 43 taong gulang. Sa inisyal na investigasyon ng Magdalena Police, pauwi na si Esteban sa kanilang bahay ng tambangan ng mga hindi pa nakikilala mga suspect habang sa bahay naman binaril ang live-in partner nito. Pinaghahanap na ng mga otoridad ang nakaaway umano ni Esteban sa kalapit na barangay na posible umanong responsable sa pagpatay sa mga biktima. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Sa laing balita, tulo na ang gikabsan o kinabuhi sa Eastern Visayas tungod sa red tide poisoning. Ang usa sa mga biktima gikan sa Daram, Samar, samtang ang duha nagpuyo sa Biliran Province, diin usa kanila batang babae nga nagpangidaron og 9 anyos. 20 ka tawo na usab ang gidala sa Samar Provincial Hospital, samtang 38 sa Biliran. Silang tanan nakakaunog kinason nga kontaminado sa red tide. Maong nagpahinumdum pag-usab ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa publiko nga dili mukaon og kinason gikan sa mga lugar nga apektado sa red tide. Kauban sa mga apektadong lugar ang Irong-Irong Bay, Cambatutay Bay, Coastal Waters sa Daram, Matarinao Bay, Coastal Waters sa Leyte, Calubian, Carigara Bay ug ang Coastal Waters sa Biliran. Nabalaka ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa pag-ubos sa produksyon sa bangus sa Tacloban. Si Jeneline Gakit sa detalye. Nahit Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang hinungdan han pag-ubos sa produksyon han bangus ha Tacloban City hadto nakalabay nga tuig. Sumalaha BFAR mag-upay nga klase ang napuproduce nga bangus han Fisher Folks Association of Tacloban North pero didahan gintikangan kuno an site development han housing project sa Tagpuro area naghimubo ini. Baka yung mga housing na bago ngayon na tinayo dala ng pagka-dredge o pag-ano ng mga mountains, di ba? Siguro yung mga residue na pupunta dito sa dagat. Sumalaha City Agriculturist Office, maabot hin por lo menos 3,000 ka kilo ang kada fish cage ang ira na ha-harvest nga bangus ha Tacloban North han una. Sobra 7 kayo kutliwat nga fingerlings ang sulodhan kada cage nga aada ha 150 ha kabugusan. Samtang iyap dugang liwat nga kita para ha mga parupangisda usa nga fish processing plant ang plano itindog han lokal nga panggobyernuhan ha norte. Most probably battling of bangus. We have to consider also the potential market. Since if we will consider the volume, maybe we have also to consider the exporting the product. Hapag kaya na, nagduol na ahensya yung proposal para iton pagbubuhaton nga training sugad manhan ibubuta nga water source sa norte para hini nga proyekto. Iginsumat gihapon han BFAR ngayon nga tuig magahatag girahin gel nets, crab pot, ngan fish pot ha mga parupangisda nga irerekomenda iton local government units. Jeneline Gakit, UNTV Notisya ngan Bulig, Tacloban, Leyte.
Og kana ang mga balita nga naglangkob sa atong balitang prom di karong buntag. Gikan diriya sa Davao City, balik diya sa kauluhan June. Maraming salamat Victor Cosare. Dumako naman tayo sa ating balitang sports kasama si Rina Villamor Camara. Good morning, Rina. Good morning, June. Alam mo, narinig ko kanina sa balitaan niya dyan ni Monica kanina na ang Russia at Pilipinas nga ay magkakaroon ng tayo sa counter-terrorism at dun sa anti-piracy. Diba? Pero alam niyo ba, hindi lang yan sa mga ganyang aspeto. Pati sa sports, magkakaroon sila ng tie-up. Yes, so kasi may mga tune-up games nga tayo this year na makakasama natin itong Russia. Kung ang Pilipinas pala, speaking of Russia, no, meron ng Pilipinas na SIPA as their national sport. Ano naman ang national sport ng Russia? Isipin natin. National sport ng Russia. Saan ba sila sikat? Skiing, hindi. Din yan eh. Ha? Sa yelo, wala ba? Oo, sa yelo. Tama. May Ice hockey? Tama. Ano daw? Tama, ice hockey. Pero ang tawag nila dyan, ang galing mo, Monica. Nag-google ka siguro. Kasama mo naman ako. Ako nagpahula. Yelo, sabi ko eh. Pero hindi ice hockey ang tawag nila dun sa national sport nila, kundi Russian bandy. Pero ito yung ice hockey nga kung tawagin nila. So figure skating din, medyo popular dun sa bansang Russia. At saka yung mga basketball, at saka yung mga cross-country sport kailan naman nila. na-invento yun? Ha? Kailan na-invento? Naku, alamin na. Before matapos tong sports na to, sasabihin ko sa'yo kung kailan. Magbabalita muna ako before matapos. Rina, daya mo ha. Ito talaga ha. Before na cellphone. Oo nga, tinatago ko. Hindi kasi, tanda mo, dapat kompleto yan, di ba? Di ba? Tanda mo, kailan, saan, di ba? Sino kung pwede ba? Oo, di ba? Sige ha. Magbalita mo na ng sports, pagbibigyan kita at hanapin mo yan ha. Sige, Rina, go. Ito muna ating sports update. Philippine Dragon Boat Team naghahanda na para sa inaabang rematch kontra Russia kung saan natalo ang Filipino paddlers sa Moscow noong isang taon. Ayon sa presidente ng grupo na si John Go, ang paghaharap ng dalawang bansa ay magaganap sa isla ng Boracay sa kalagitnaan ng taon. Nakakuha lamang ng 3 ginto ang mga Pinoy sa International Canoe Kayak Dragon Boat World Championships sa Moscow. 4 na buwan na ang nakakalipas. Kaya naman nais ng kupuna na mahigitan ito sa darating na torneo. Gagamitin din nila itong ensayo para sa gaganaping 2018 Asian Games sa Indonesia. Hindi din muna sasabak ang mga paddlers sa SEA Games sa Agosto dahil inalis ang naturang sport sa kompetisyon. Bukod dito, magkakaroon din ng rematch ang Pinoy Grandmaster na sina Eugene Torre at Russian Grandmaster Anatoly Karpov. Hangad din ni PSC Chair Butch Ramirez na matuto ang Pinoy athletes mula sa kani-kanilang tune-up matches kontra Russia. Defending champion Novak Djokovic nakuha ang unang panalo ngayong taon sa first round ng Qatar Open. Tinalo ng Serbian player si world number 63 Jan-Lennard Struff sa scores na 7-6, 6-3. Nagwagi rin sa unang round si Qatar Open si Andy Murray kontra Jeremy Chardy ng France 6-0, 7-6. Posible namang makalaban ni Djokovic sa torneo si Murray na nakakuha sa world number 1 rank nito. I mean, Andy has had an incredible 2016, and especially the second part of the year, and definitely deserved to be crowned as number 1 of the world in the end. And it's great to have him on the tournament. Rafa was here last year, and this tournament, the Qatar Open, has always attracted top players of the world. I mean, and they have been, I think, voted as the best tournament in this category for many years. You know, we've played many big matches over the years, and slams, played at the Olympics, and obviously the match at the end of last year for number 1 ranking. So we competed many times against each other for some of the biggest prizes, and hopefully it'll be the same again this year. Football Club Barcelona binisita ang ilang ospital sa lungsod. Kasama ni Argentine footballer Lionel Messi ang kapwa nito forward na si Luis Suarez na nagtungo sa Genens of Barcelona Hospital upang magbigay ng regalo sa mga bata. Ang ibang Barca players din tulad nila Neymar, Gerard Piqué at Sergi Roberto ay namahagi naman ng signed t-shirts, pictures, scarves at iba pang ospital. Samantala, balik ensayo ang FC Barcelona matapos ang winter break. Pinaghahandaan nito ang magiging laban kontra Athletic Bilbao sa Kings Cup at ang laban sa Villarreal Club sa La Liga.
June, alam ko na yung answer. 1891. Si Ron Edgeworth. Alam ko na ginawa mo. Alam mo na. Buti na lang kanina meron tayo. Buti na lang merong SOT si ano. Oo nga, may si SOT. Andy Murray. Sabi sa'yo. At saka buti na lang mabilis yung rapid. Rapid talaga. Oo, yung rapid talaga. Tandaan mo na yan, Rina. 1891 ha, Ron Edgeworth ang nagpasimula nitong Russian bandy kung tawagan nga nila ay ice hockey dito sa Russia. Pero sa bansang Estonia at Finland, sikat din itong sport na ito. Kasi ako na rin, hindi ko sinasadya kasi. Medyo ano ka pala, matanong ka pala sa ganun, kailangan kinokompleto ka tayo. Kinakabahan tuloy ako pag nagtatanong ka. On the spot ka. Ano lang, naging ano lang, kailan ba yun, di ba? Ganun lang. Sige, maraming salamat. Thank you, Mrs. Rina Camara. Action! Action! Thank you. Naging masaya ang pagpasok ng taon sa ilang pamilya sa Mandaluyong City na nangangalakal ng basura matapos tumanggap ang mga ito na regalo mula sa UNTV at Members Church of God International. Yan ang ulat sa atin ni Gary Ibabaw. 5 pamilya ang ating napiling pagkalooban ng gift packs dito sa Mandaluyong City. Sa pag-ikot ng UNTV News and Rescue Team, kasama ang representatives ng Member Church of God International dito sa Mandaluyong City. Nakatawag ng aming pansin ang isang pamilya na nakatira lamang sa isang pampasadang tricycle sa tabing kalsada. Ito ang pamilya ni Mang Antonio Abejera, 39 anyos na may 7 anak. Ayon kay Mang Antonio, dati silang may bahay sa probinsya at lumuwas sa Maynila upang magbakasakaling makaahon sa hirap ng buhay. Kaya naman sila ang napili natin na pagkalooban ng gift packs at food packs mula sa UNTV at MCGI. Samantala pagkatapos naman nito ay sa kahabaan naman ng Acacia Lane sa Mandaluyong nag-ikot ang grupo. Dito namin nakilala ang 4 na pamilya na nakatira sa bangketa tulad ni Mang Alfred. Pangangalakal rin ng basura ang tangi nilang pinagkakakitaan. Si Janine Orsoa na 4 na buwang buntis na napilitan ding tumira sa bangketa dahil sa hirap ng buhay. Ang kailangan ko ngayong bagong taon ay magkaroon ng hanap buhay at pagkain ngayong gabi. Atin naman tinugon ang munting kahilingan ni Janine. Bukod sa pagkaing mapapagsaluhan, binigyan rin natin sila ng grocery items. Yan, si Gary Ibabaw. Si Gary Ibabaw. Yung nasa ibabaw. Dating barker yun. Barker sa crossing. Sa crossing ilalim. Di ba mga ganun barker? Ibabaw, ilalim, ba? Kaya pala. Mandaluyong yan eh. Pero napaka-unique ng pangalan niya, Ibabaw. Madaling matandaan. Siguro nung high school yan o nung grade school yan. Palaging ano yan. Isa sa mga natatandaan ng teacher. Mr. Ibabaw, di ba? Taas ng grade niyan. Kasi nasa Ibabaw. Lagi on top, tama, no? Kahit bagsak siya, mataas ang grade niya. Oo, si Mr. Ibabaw. Ganda asawa niyan. Gwapo naman siya eh. Jackpot na yan eh. Hello, good morning sa'yo, Gary. Sige, Gary, bahala ka na ha. Sana ano. Happy ang New Year. Happy ang New Year. Ay, Happy New Year. Ang buhay natin palagi, di ba? Oo, tama. Lagi tayong ano. Pero wag mong kakalimutan umilalim. Kasi pag yung nasa ibabaw lagi, baka bumagsak yan. Correct, di ba? Dapat marunong tayong, kahit na nasa ibabaw ka, tumanaw sa pinanggalingan mo sa ilalim. Naiintindihan kaya tayo ni Gary Ibabaw sa sinasabi natin. Ba't ba tayo napunta kay Gary Ibabaw? Kasi ano kayo, munti ka nang natatawa ka na kanina kay Gary Ibabaw. Hindi kasi first time ko siyang mabasa sa news item. Kaya parang hindi ako sure na Ibabaw ba talaga yung pagkabasa. Yun naman, tama naman pala. Gary Ibabaw. Nagkamali pa kayo nag-edit niyan nung unang-una eh. Bakit? Talaga Ibabaw ang spelling. Ay. That's W. Oo. Ibabaw. Ibabaw. Si Mr. Ibabaw. Dati rin napunta ng Davao yan. Hindi ako nagbibiro. Anong punchline yan? Hindi. Napunta ng Davao dati yan. Correspondent natin siya sa Davao. Dating nagte-training yan doon, si Gary Ibabaw. Ngayon naman si Victor ang nandun. Ganda ng jacket ni Victor ha? Oo nga. Victor. Sige. Parbor. At para naman po sa iba pang mahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com.
Ayan po ang mga hataw na balita ngayong araw po ng Miyerkules, January 4, 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Sorino. At ako naman po si Monica Veralio. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.